Alam mo ba kung paano nagiging malabo ang katotohanan sa isang tahimik na umaga sa Batangas? Para kay Maria Clara, isang dalagang guro na nakatira sa maliit at maliwalas na nayon ng barangay San Isidro, ang lahat ay tila payapa, hanggang sa isang simpleng bulong mula sa kapitbahay ang gumapang sa kanyang isipan. Maria Clara, alam mo ba ang nangyayari sa bahay ni Mang Juan? Pero huwag mong sabihing may nakarinig. Sabi ni Aling Luning habang nag-aalok na mainit na kape sa maliit na kubo ng guro. Ang kanyang boses ay may halong takot at hiwaga, parang hangin na dumarampi sa mga dahon ng puno sa hapon. Si Maria Clara, bagamat kilala sa kanyang pagiging maingat at mapagmetiyag, ay hindi may iwasang magtaka. Bakit kaya lahat ng tao sa nayon ay tila may sariling bersyon ng kwento tungkol sa mayamang pamilya sa dulo ng kalsada? Ang bahay ni Mang Juan ay laging maingay sa tanghali at maliwanag sa gabi, pero may kakaibang liwanag sa bintana na parang hindi natural, parang may itinatagong lihim sa likod ng mga kurtina. Habang pinagmamasdan niya ito, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa liig niya at ang kakaibang tunog ng kalapati sa bubong ng simbahan sa kanto. Arabang sinasabi sa kanya ng kalikasan, hindi mo pa alam ang buong kwento. Sa kanyang paglalakad pauwi mula sa paaralan, napansin niya ang mga maliit na detalye, ang bakas ng sapatos sa lupa na hindi akma sa laki ng bahay, ang maliliit na palamuting ibinabalik sa estante, tila may nagmamasid. Ang kanyang utok ay nagsisimulang buuin ang mga puzzle na hindi pa kumpleto. Bakit kaya may mga liham na hindi niya nakita dati? Bakit may mga bakas ng pagdadalamhati sa paligid ng mansyon na hindi ipinapakita sa nayon? Ang bawat tanong ay nagdudulot ng kakaibang kirot sa dibdib niya. Halo ng takot at kuryosidad na parang apoy sa loob ng dibdib na hindi madaling patayin. Dumating siya sa maliit na tindahan sa kanto ng Col Rizal upang bumili ng tinapay at kap para sa hapunan. Dito niya muli narinig ang bulong mula sa isang matandang lalaki na tila nagmamasid sa kanya. Maria Clara, huwag ka matakot sa mga kwento na mayaman, pero tandaan, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis, tarang tambol sa pista ng nayon, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng lampara sa tindahan. Ang isang simpleng pag-usap ay naging simula ng serye ng palaisipan na hindi niya inaasahan. Aglabas niya ng tindahan, natagpuan niya ang isang maliit na piraso ng papel sa ilalim ng bangko sa plaza. Ang tinta ay bahagyang kumupas, ngunit malinaw ang nakasulat. Kung alam mo ang katotohanan, may magbabago sa lahat. Ngunit handa ka ba? Napalingon siya, walang tao sa paligid. Ang bawat hakbang pauwi ay napakabigat, hindi lamang dahil sa katawan, kundi dahil sa bigat ng tanong sa kanyang isipan. Ang gabi ay dumating na may kakaibang katahimikan. Ang buwan ay nagbigay ng malamlam na liwanag sa daan, at ang mga ibon ay nagtatago sa mga puno, parang nakikinig din sa misteryong bumabalot sa nayon. Habang nakaupo sa harap ng kanyang bahay at iniinom ang mainit na tsaa, naisip niya, paano nagsimula ang lahat ng ito? Ang mga simpleng kwentong ipinapasa sa bawat kapitbahay, ang mga bulong sa kalsada, ang liwanag sa bintana ni Mang Juan, lahat ba ito ay naglalaman ng katotohanan? Isa lamang ilusyon na pinaniniwalaan ng lahat? Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa madilim na silweta ng mansyon sa dulo ng kalsada, at ang hangin ay tila nagdadala ng boses. Maria Clara, alam mo ba kung handa ka sa susunod na hakbang? At dito, kaibigan, nais kong itanong sa iyo, ano sa tingin mo ang itinatago ng bahay ni Mang Juan, at paano kaya makakaapekto ito kay Maria Clara? Isulat mo sa mga komento sa ibaba kung ano ang iyong hula, dahil maaaring ito ang simula ng mas malaking misteryo na bubuksan natin sa susunod na bahagi. Hindi makalimutan ni Maria Clara ang kakaibang piraso ng papel na natagpuan niya kagabi. Habang lumalakad siya sa gilid ng ilog papuntang plaza, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin sa Batangas, dala ang halimuyak ng mga bulaklak at ng niyog na tila ba may kwento ring iniingatan. Ang bawat hakbang sa makipot na daan ay parang humuhugot sa kanya patungo sa lihim na hindi pa handa ang mundo para malaman. Sa kanyang paglapit sa mansyon ni Mang Juan, napansin niya na may kakaibang liwanag sa bintana ng silid sa ikalawang palapag.
Hindi ito katulad ng deity, para may nagbabantang anino sa likod ng kurtina. Tila may isang mundo na hiwalay sa nayon na umikot sa sarili nitong misteryo, at ang kanyang puso ay tumitibok ng mas mabilis. May halong kaba at pagkamausisa. Isang balahibo ang tumeo sa kanyang braso, habang iniisip, ano kayang lihim ang nagbabalot sa mga dingding na iyon? Paglapit niya sa gilid ng hardin, napansin niya ang isang maliit na bakas ng paa na sariwa pa sa lupa. Hindi ito akma sa sapatos ni Mang Juan. Ang utok niya ay nagsimulang buuin ang puzzle. Kung hindi ito kay Mang Juan, sino? Ang bawat tanong ay nagdadala ng dagdag na bigat sa kanyang dibdib, at ang mga tanong na ito ay tila nakakasunod sa kanya, dumarampi sa kanyang isip na parang malamig na tubig sa ilog. Sa kabila ng kanyang takot, dinala siya ng kanyang kuryosidad sa lumang silid-aklatan sa likod ng mansyon, kung saan may mga libro na matagal nang nakalimutan. Ang amoy ng lumang pepel at alikabok ay pumupuno sa kanyang ilong, at sa bawat pahina na binubuksan niya, may nakalimbag na pangalan at petsa na tila nagwugnay sa mga pangyayari sa nayon. Ngunit may puwang pa rin. May bakanteng piraso na hindi niya maunawaan. Bakit ang ilang tala ay nagtatapos sa kalahati lamang ng pangungusap? Sino ang nagtatagong nagmamasid sa kanyang bawat galaw? Lumapit siya sa bintana ng silid-aklatan at tumingin sa kalsada. Ang mga kapitbahay ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Hindi alam na may lihim na bumabalot sa kanilang buhay. Ang kanyang puso ay naglalakbay sa pagitan ng kaba at pagtuklas. May pakiramdam siya na may nakatagong kamalayan sa bawat mata ng tao sa paligid, at ang kanilang mga ngiti ay may halong pagtatakip ng katotohanan. Biglang narinig niya ang tunog ng isang pinto na dahan-dahang bumukas sa likod. Ang kanyang ulo ay tumingala, ngunit wala siyang makitang tao. Tanging anino ng puno ang gumagalaw sa ilaw ng buwan, parang nagbabante. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang pag-igting sa hangin, para may mensaheng nais iparating ngunit hindi pa handa para sa kanya. Ang kanyang isip ay naglalaro sa posibilidad. Ano kung ang lahat ng nakikita niya ay sinadyang ipinakita para iligaw siya? Ano kung ang liwanag at dilim sa mansyon ay bahagi lamang ng mas malaking plano na hindi pa niya naiintindihan? Sa kanyang pagbabalik pa uwi, nakatayo si Mang Juan sa tapat ng kanyang bahay, tahimik, walang ngiti, tila ba binabantayan siya sa bawat hakbang. Maria Clara, hindi lahat ng bagay ay ganon kasimplo. Sabi nito sa mababang tinig at agad na naglaho sa dilim bago pa man siya makasagot. Ang kabog ng kanyang dibdib ay hindi na may paliwanag ng takot lamang. Ito ay halong pagkabigla, pagkamausisa, at kaunting pangamba na baka may mas malalim na hiwaga pa na naghihintay sa kanya sa susunod na hakbang. Habang nakaupo siya sa gilid ng daan, pinagmamasdan ang mga ilaw ng nayon na kumikislap sa dilim. Naisip niya, sino sa lahat ang totoo at sino ang nagpapanggap? Maaari bang tanggapin ang lahat ng nakikita ng meta o may mas malalim na katotohanan na itinago sa likod ng ngiti at bintana ng mansyon? At sa pag-iisip na iyon, naramdaman niya ang kakaibang pang-akit na sumisilay sa kanyang isip na parang sinasabi, hindi pa ito nagtatapos. May higit pang dapat makita at marinig. Kaibigan, nais naming malaman, mula saang lungsod ka nanonood ng ating kwento. Isulat mo sa mga komento sa ibaba, dahil ang susunod na bahagi ng ating kwento ay maaaring maganap sa iyong lugar, at baka ikaw ang susunod na saksi sa lihim na bumabalot sa mga buhay ng ating mga karakter. Hindi maalis sa isip ni Maria Clara ang bawat hakbang na nagdala sa kanya sa lumang silid-aklatan sa likod ng mansyon ni Mang Juan. Ang bawat libro na kanyang binuksan ay tila may sariling hininga, amoy ng lumang pepel na pinaghalong alikabok at kahoy. Sa bawat pahina, natutuklasan niya ang mga tala na nakaraan, mga pangalan, petsa, at liham na nagpapakita ng mga pangyayaring noon ay natatakpan ng hiwaga. Ngunit kahit sa bawat salita na kanyang nababasa, may puwang na nananatiling bakante, may kwento na hindi pa kumpleto. Isang pahina ang kumuha ng kanyang buong atensyon, isang liham na isinulat ni Mang Juan noong siya ay 16 na taong gulang, na tila nagtataglay ng lihim tungkol sa pamilya. Kung ang lahat ay malalaman ang totoo, mawawala ang tiwala at kaligtasan ng marami.
Ngunit sino ang makakaalam ng hangganan ng katotohanan? Binabasa niya ng ilang ulit at ang bawat salita ay parang malamig na simoy na dumampi sa kanyang mukha, nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang isip niya ay napuno ng tanong, ano ang lihim na ito? At paano nito mababago ang lahat ng alam niya tungkol sa nayon at sa pamilya ni Mang Juan? Habang inikot niya ang silid, napansin niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng mesa, bahagyang nakatago sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ito, at sa loob, may mga lumang litreto, dokumento, at isang maliit na diary na tila pribado. Ang bawat litreto ay may eksenang pangkaraniwan, ngunit sa pagtingin niya ng mas mabusisi, may kakaibang detalye, isang anino sa sulok, isang tao na hindi niya kilala, ngunit tila may kahalagahan sa kwento. Ang kanyang mata ay napalawak, at ang boses sa kanyang ulo ay nagtanong, bakit hindi siya narinig noon? Sino ang nagbantay sa bawat kilos ng pamilya? At para saan ang lahat ng lihim na ito? Hindi niya maiwasang maramdaman ang halo ng pangamba at pagkasabik. Ang bawat hakbang sa silid ay tila nagdadala ng enerhiya, para may nakatagong nilalang na sumusubaybay sa kanya. Narinig niya ang tunog ng kalapati sa labas ng bintana, at sa bawat paglipas ng segundo, tila lumalalim ang misteryo. Bakit ipinapakita sa kanya ang bahaging ito ng katotohanan, at bakit may itinatagong puwang na hindi pa niya naunawaan? Ang utok niya ay naglalaro ng posibilidad. Maaring ang ilan sa mga lihim ay inilaan para iligaw siya. O baka ito ang unang hakbang patungo sa mas malaking pagtuklas. Sa kanyang pagbabasa ng diary, natagpuan niya ang pangalan ng isang matagal nang hindi kilalang kapamilya ng Mang Juan, si Alonzo. Ang pangalan ay paulit-ulit na lumilitaw sa iba't ibang talaan. Laging may kasamang petsa at lugar sa Quezon. Ngunit walang malinaw na paliwanag kung sino siya at ano ang kaugnayan niya sa mga pangyayari sa nayon. Ang kanyang dibdib ay napuno ng kakaibang pangungulila at kuryosidad. Sino si Alonzo at bakit tila siya ang sentro ng isang lihim na itinago mula sa lahat? Habang lumalalim ang gabi, si Maria Clara ay nakaupo sa sahig ng silid-aklatan, hawak ang diary at pinagmamasdan ang bintana. Ang buwan ay nakataas. Nagbibigay ng malamlam na liwanag sa silid na tila nagtatago rin ng sariling kwento sa anino ng lumang kahoy. Ang hangin ay nagdadala ng mga tunog ng nayon, mga aso na taho sa malayo, kalapati na gumagala, at mga sulyap ng ilaw sa mansyon na para bang nagbubulong. May higit pa, Maria Clara. Hindi pa ito ang buong kwento. Hindi niya maiwasang itanong sa kanyang sarili. Ano nagiging posible na ang ilang bahagi ng katotohanan ay nailalantad habang ang pinakamahalagang bahagi ay nananatiling nakatago? Ang kanyang pakiramdam ay tila hinahatak papasok sa isang malalim na kailaliman ng misteryo at ang bawat sagot ay nagbubukas ng mas maraming tanong. Sa gitna ng katahimikan, may pakiramdam siya na may taong nagmamasid, ngunit hindi niya makita. Isang presensya na nag-uugnay sa nakaraan at sa hinaharap, sa lihim ng pamilya at sa bawat hakbang ng kanyang sariling paglalakbay. Kaibigan, habang iniisip natin kung sino si Alonzo at ano ang kanyang papel sa lihim ng nayon at ng mansyon, nais naming marinig mula sa iyo. Ano sa palagay mo ang koneksyon niya sa pamilya ni Mang Juan? Isulat mo sa mga komento sa ibaba, dahil ang susunod na bahagi ng kwento ay magbubukas ng mas komplikado at hindi inaasahang piraso ng katotohanan na magpapabago sa lahat ng alam natin hanggang ngayon. Ang araw ay sumilip na may dahan-dahang liwanag sa barangay San Isidro, ngunit para kay Maria Clara, tila ba ang bawat sinag ng araw ay may dalang pangamba. Habang naglalakad siya sa gilid ng ilog papunta sa tindahan ng gulay, hindi niya maiwasang balikan ang diary at ang pangalan ni Alonzo na paulit-ulit lumilitaw sa bawat pahina. Ang bawat salita ay parang binubuo ang isang puzzle na hindi pa kumpleto at bawat tanong ay lumalalim. Parang anino sa ilalim ng liwanag ng umaga. Umasok siya sa maliit na tindahan at doon niya muling nakita si Mang Juan, tahimik at tila nagmamasid. Maria Clara, may mga bagay na hindi mo naiisip, pero kailangan mong malaman. Ang boses niya ay mababa at seryoso, halos bumulong sa hangin. May kakaibang pagkabalisa sa kanyang mga meta,
na para bang may tinatago siyang lihim na higit na mabigat kaysa sa anumang nakita ng guro. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng tindahan ay naging parang dagat na tahimik sa ibabaw ngunit nag-aalimpuyo sa ilalim. Isang tensyon na hindi mo mararamdaman kundi sa bawat hibla ng katawan. Sa kanyang pagbabalik, napansin niya ang isang tao na sumusunod sa kanya mula sa kanto. Hindi siya sigurado kung sino, ngunit may kakaibang pakiramdam ng pagkakanulo. Bakit tila may nagbabante sa bawat hakbang niya? Ang kanyang utok ay mabilis na nagpoproseso, nagtatanong. Sino sa nayon ang maaaring nagtatago ng katotohanan? Maaari ba siyang magtiwala sa kahit sino? O ang lahat ay bahagi ng isang mas malalim at mas mapanganib na plano? Pagdating niya sa gilid ng ilog, biglang lumitaw ang kanyang matalik na kaibigan na si Liza. Maria Clara, may malalaman ka na hindi mo inaasahan, ang sabi ni Liza habang hinahawakan ang breso niya. Ang mga mata ni Maria Clara ay lumoki, hindi sa galit kundi sa pangamba at pagkagulat. Ano ibig mong sabihin? Tanong niya, at si Liza ay tumango ng mabigat, parang may dalang bigat ng buong mundo. Ang kanyang boses ay may halong takot at pangamba, na parang nagbubukas ng pinto sa isang lihim na hindi niya pa dapat makita. Habang magkasama silang naglalakad pauwi, nagkwento si Liza tungkol sa isang insidente sa Quezon na kinasasangkutan ni Alonzo. Ang bawat detalye ay nagdadala ng mas malalim na pagkalito, mga kontradiksyon sa mga kwento ng pamilya, mga lihim na pinoprotektahan, at mga pangyayaring maaaring magbago sa pananaw ni Maria Clara sa lahat ng kanyang akala noon ay totoo. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, ang hangin ay parang malamig na daliri na dumampi sa kanyang balet, at ang kanyang isip ay umikot sa bawat posibilidad. Hindi niya maintindihan kung sino sa kanilang dalawa ang dapat paniwalaan at sino ang nagtatago ng katotohanan sa kanila. Ang mga mata niya ay nakatitig sa madilim na bahagi ng kalsada at para bang may mga matang nagmamasid mula sa dilim, nag-aabang sa bawat kilos nila. Ang kanyang katawan ay napuno ng pag-aalinlangan, ngunit ang kanyang puso ay nagsasabi, kailangan niyang alamin ang buong katotohanan kahit gaano man ito kahirap. Sa paglapit nila sa mansyon, biglang tumigil si Liza at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Maria Clara. Maria Clara, may isang tao sa likod na dapat nating bantayan. Kung mali ang hakbang natin, mawawala lahat ng alam natin, sabi ni Liza at agad na naglaho sa likod ng isang pader. Ang kanyang puso ay nagkaguluhan, takot, kaba, at kakaibang pananabik na matuklasan ang susunod na pangyayari. Habang nag-iisa, nakaramdam siya na malamig na simoy sa liig niya at may tunog na hindi niya may paliwanag, parang malambing na boses sa hangin na nagbubulong. Hindi mo pa alam ang buong kwento, Maria Clara, at may mga taong nagmamasid sa iyo sa bawat sandali. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bahay ni Mang Juan at sa bawat kisap ng buwan, may nakikitang anino na lumilitaw at naglalaho. Tarang naghihintay sa tamang sandali para ibunyag ang susunod na lihim. Kaibigan, habang iniisip natin kung sino ang nagtatago sa dilim at kung ano ang susunod na hakbang ni Maria Clara, nais naming itanong sa iyo. Sa tingin mo, sino ang taong nagbabante sa kanila sa kalsada at ano ang tunay na intensyon niya? Isulat mo sa mga komento sa ibaba dahil ang susunod na bahagi ng kwento ay magbubukas ng mas komplikado at hindi inaasahang pangyayaring magpapabago sa lahat ng nakaraan. Ang gabi ay bumabalot sa buong barangay San Isidro nang si Maria Clara ay dahan-dahang naglalakad pauwi mula sa mansyon ni Mang Juan. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap sa dilim at bawat anino ay parang may sariling kwento na nais iparating. Ngunit ngayon, ang nayon ay hindi na tila payapa. Bawat tunog, ang tahol ng aso, ang kalansing na kaldero mula sa kusina ng kapitbahay at ang humuhuni ng hangin ay nagdadala ng kakaibang pangamba sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa tabi ng lumang punong mangga, napansin niya ang mga bakas ng sapatos sa lupa na hindi niya matukoy kung kanino. Ang bawat bakas ay tila may kwento, ngunit ang bawat kwento ay puwang lamang ng misteryo na kailangan pang buuin. Ang kanyang isip ay paulit-ulit nagbabalik sa diary ni Mang Juan, sa pangalan ni Alonzo, at sa mga lihim na tila pinipigil ang lahat ng kaalaman na maabot niya.
Ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanya sa mas komplikadong kagubatan na katotohanan at panlilinlang. Hindi nagtagal, nakarating siya sa lumang bahay ni Aling Luning at narinig niya ang bulong ng kanyang kapitbahay. Maria Clara, hindi lang si Mang Juan ang may tinatagong lihim. Halos lahat ng nakapaligid sa atin ay may bahagi sa kwento na hindi natin nakikita. Ang mga salitang ito ay parang malamig na tubig na dumampi sa kanyang mukha, nagdudulot ng halo ng kaba at pagkamausisa. Sino ang sinasabi ni Aling Luning? Bakit biglang lumalawak ang lambat ng panlilinlang sa nayon na dati tila payapa at simpleng pamumuhay lamang ang umiiral? Paglapit niya sa kalsada, napansin niya ang isang maliit na boat sa gilid ng kanal. May papel na nakasabit sa loob. Nang kunin niya ito, nakasulat, "Hindi lahat na nakikita mo ay totoo. Ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa iyong iniisip." Ang kanyang kamay ay nanginginig habang binabalikan ang bawat pangyayari sa nakaraang linggo, bawat lihim na natuklasan, bawat anino na kanyang nasilayan sa dilim. Ang utok niya ay umikot sa bawat posibilidad. Sino sa nayon ang may tunay na kontrol sa lahat ng pangyayari? Updating niya sa gilid ng ilog, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang lig at may tunog ng paa sa malapit, parang may sumusunod sa kanya. Ang kanyang dibdib ay napuno ng kakaibang kaba at ang bawat hakbang ay tila may kasamang saliw ng misteryo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang huminto, lumingon o ituloy lamang ang hakbang. Ang kanyang puso ay nagsasabi, kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, ngunit ang bawat sagot ay tila nagbubukas ng mas maraming tanong. Sa paglapit niya sa lumang tulay sa dulo ng nayon, biglang tumigil siya. Nakita niya ang isang pamilyar na anino na gumagalaw sa gilid ng ilaw ng poste. Isang presensya na hindi niya matukoy kung kaibigan o kaaway. Ang kanyang mga mata ay nakatuon at bawat hibla ng kanyang katawan ay nakaramdam ng tensyon. Ang hangin ay may kakaibang amoy ng lupa at niyog, halo na nakaraan at hinaharap na para bang nagbubulong. Hindi pa ito nagtatapos, Maria Clara. May mas malaking lihim na naghihintay sa iyo. Habang tumitingin siya sa lumang anino, ang isip niya ay naglalaro sa lahat ng posibilidad. Sino ang nasa likod ng bawat lihim? Sino ang nagtatago sa dilim? At sino ang maaaring magbukas ng susunod na piraso ng katotohanan? Ang gabi ay nagbukas ng bagong antas ng pangamba at pagkamausisa, at ang bawat tunog ng nayon ay tila may kasamang mensahe na dapat niyang alamin sa tamang oras. Kaibigan, habang iniisip natin kung sino ang anino sa tulay at ano ang susunod na lihim na matutuklasan ni Maria Clara, nais naming malaman, ano sa tingin mo ang papel ng taong ito sa misteryo ng nayon at ng mansyon ni Mang Juan? Isulat mo sa mga komento sa ibaba, dahil ang susunod na bahagi ng ating kwento ay magdadala ng mas malalim na pangyayari na magpapabago sa lahat ng alam natin hanggang ngayon. Ang hangin sa Batangas ay malamig at mabangong halimuyak ng niyog ang sumasabay sa bawat hakbang ni Maria Clara papunta sa plaza ng nayon. Ngunit sa halip na payapa, ang gabi ay puno ng tensyon. Parang bawat dahon ng puno at bawat anino sa kalsada ay nagbabante at naghihintay. Sa kanyang dibdib, ang tibok ay mabilis at hindi mapipigil. Alam niyang malapit na ang sandali na mabubunyag ang lahat ng lihim. Aglapit niya sa mansyon ni Mang Juan, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa hangin. Tila ba ang bawat pinto at bintana ay may sariling hininga. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay kumikislap sa dilim ng gabi at sa bawat kisap ng buwan. Nakikita niya ang mga anino ng mga taong hindi niya kilala na nagmamasid at nag-aabang sa bawat kilos niya. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba, ngunit may kakaibang determinasyon. Dapat niyang malaman ang buong katotohanan, kahit gaano man ito kahirap at masakit. Sa loob ng mansyon, si Mang Juan ay nakatayo sa harap ng isang malaking larawan ng pamilya. Ang bawat mata sa larawan ay tila may buhay, nagbabante at nagmamasid. Maria Clara, oras na, sabi ni Mang Juan, at sa kanyang tinig, ramdam ang bigat ng mga taon ng panlilinlang at pagtatakip. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot kundi sa tensyon ng pagbubunyag ng mga lihim. Sa bawat hakbang niya papasok sa silid, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya.
Parang bawat bagay sa silid ay may kwento na naisiparating, ngunit kailangan niyang tuklasin ang kahulugan nito sa sariling pananaw. Si Liza ay naroroon din, tahimik, hawak ang ilang lumang dokumento at litreto. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Maria Clara, kung ito ang matutuklasan natin, hindi na magiging pareho ang lahat, sabi niya, at ang tinig ay parang nagbabadya ng isang pagbabago na hindi na may iwasan. Ang kanyang puso ay kumikirot sa kaba at pag-asam, habang iniisip niya kung paano haharapin ang lahat ng impormasyon na kanilang matutuklasan. Biglang bumukas ang isang lumang kabinet sa gilid ng silid, at mula rito, lumabas ang isang koleksyon ng lihim na sulat at larawan na tila nagkukuwento ng dekada ng panlilinlang. Mga pangyayaring nagwugnay kay Alonzo, sa pamilya ni Mang Juan, at sa bawat karakter sa nayon. Ang bawat dokumento ay nagbibigay ng puzzle piece na bumubuo sa kabuuang larawan ng katotohanan, ngunit may mas malalim pa ring bahagi na nananatiling lihim. Ang bawat letra at larawan ay parang nagbubukas ng emosyonal na dagat, pagkabigla, sekit, panghihinayang, at hindi may paliwanag na pagtataka. Sa gitna ng silid, naramdaman ni Maria Clara ang kakaibang presensya. Ang anino ng isang hindi kilalang tao ay dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng tensyon na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng pangyayari lamang. Ang bawat tingin ay puno ng pangako ng susunod na sandali. Ang hangin ay humihikbi sa bawat sulok ng mansyon, dala ang boses ng nakaraan at ng hinaharap. Doon, sa harap ng kabuuang ebidensya ng panlilinlang at pagtatago ng katotohanan, naramdaman ni Maria Clara ang kakaibang halo ng pangamba at pagpapalaya. Ang bawat lihim na matagal nang itinago ay parang sumabog sa kanyang harapan. Ang mga kontradiksyon ay nagtagpo, ang mga kasinungalingan ay naharap sa katotohanan, at ang kanyang mundo ay hindi na magiging pareho. Ngunit sa kabila ng pagbubunyag, may nakatirang puwang, isang pangalan, isang lihim na anino, isang pangyayari na hindi pa malinaw kung sino ang nagtataglay at ano ang susunod na hakbang. Kaibigan, habang pinagmamasdan natin kung paano sumabog ang katotohanan sa mansyon ni Mang Juan at kung paano hinarap ni Maria Clara ang bawat lihim, nais naming itanong sa iyo, ano sa palagay mo ang puwang na nananatili sa likod ng lahat ng ebidensya at sino ang susunod na makakaapekto sa kanyang paglalakbay? Isulat mo sa mga komento sa ibaba. Dahil sa susunod na bahagi, ang mga sagot ay magdadala ng mas matinding emosyon at hindi inaasahang pangyayari na magbabago sa lahat ng pananaw ng kwento. Ang araw ay unti-unting sumilip sa Batangas, ngunit sa tabi ng dagat sa pampang ng nayon, si Maria Clara ay nakaupo sa malamlam na liwanag ng umaga, hawak ang diary at ilang lumang litreto. Ang alon ay humahampas sa baybayin. Bawat tunog ay parang bumubulong ng mga lihim na matagal nang itinago. Ang kanyang isip ay nagbabalik tanaw sa lahat ng nakalipas na gabi, ang mga lihim na mansyon, ang anino sa tule, ang pangalan ni Alonzo na tila nagtatago sa bawat sulok ng nayon. Habang nakatitig siya sa dagat, ramdam niya ang bigat ng bawat katotohanan na kanyang natuklasan. Ang bawat lihim ay nagdulot ng halong pangamba, kalungkutan, at kakaibang kalayaan. Ngunit sa ilalim ng bawat sagot, may lumilitaw na bagong tanong. Sino ang nararapat-pagkatiwalaan? At sino ang nagtatago sa dilim para obserbahan ang lahat ng kilos niya? Ang bawat hibla ng hangin ay tila may dalang sagot, ngunit naglalaro ito sa hangin bago niya mahawakan. Si Mang Juan ay lumapit, tahimik at malalim ang tingin. Maria Clara, may mga bagay na kailangan mong tanggapin, kahit masakit. Ang boses niya ay mababa, puno ng bigat at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng isang nakaraan na puno ng pagtatago at isang hinaharap na puno ng di malamang kapalaran. Si Maria Clara ay tumayo. Ang kanyang katawan ay puno ng kaba at lakas, handang harapin ang katotohanan na matagal nang itinago, ngunit hindi pa rin niya mawari kung anong epekto nito sa buhay ng nayon at ng mga tao sa paligid niya. Habang pinagmamasdan niya ang mga lumang litreto, napansin niya ang isang imehe na hindi niya nakikita dati. Isang anino ng tao sa gilid, nakatayo sa likod ng bahay, halos hindi halata ngunit may presensya. Ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis. Sino ito?
At ano ang papel niya sa lahat ng misteryong bumabalot sa nayon? Ang kanyang isip ay punong-puno ng haka-haka, ngunit ang bawat hula ay parang humahantong sa mas malalim na tanong. Biglang narinig niya ang tunog ng paa sa buhangin, at ang kanyang mata ay tumingin sa gilid. May isang matandang babae na dahan-dahang lumalapit. May hawak na maliit na kahon na tila may espesyal na kahulugan. Maria Clara, ito ang susi sa lahat ng dapat mong malaman. Ngunit may presyo. Ang boses ng babae ay may halong pag-aalala at pagbibigay babala. Ang hangin ay humihikbi sa paligid, dala ang pakiramdam ng hindi may paliwanag na pangako. Parang ang buong dagat at nayon ay nakatutok sa sandaling iyon. Si Maria Clara ay kumuha ng kahon at sa bawat pagbukas niya nito, naramdaman niya ang init at lamig sa kanyang mga palad, isang halo ng emosyon at tensyon. Ang mga laman nito ay lumalapit sa kanya, tila bawat larawan, liham, at bagay ay may sariling boses, nagbubunyag na nakaraan at hinaharap. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may natirang puwang, isang misteryo na hindi pa malinaw, isang lihim na anino sa dulo ng lahat ng ito na nag-aabang ng tamang sandali para ipakita ang tunay na kahulugan. Si Maria Clara ay huminga ng malalim, ang dagat ay patuloy na humahampas sa buhangin, at ang mga ulap ay dahan-dahang gumagalaw sa langit para may sariling ritmo na sumusunod sa tibok ng kanyang puso. Ang bawat sandali ay puno ng tanong at damdamin, at sa kabila ng lahat, naramdaman niya na ang tunay na paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. May mga desisyon na kailangang gawin, mga tiwala na kailangang pag-isipan, at mga lihim na maaaring baguhin ang lahat sa sandali ng kanilang pagbubunyag. Kaibigan, habang pinagmamasdan natin si Maria Clara sa Pampang, nais naming itanong sa iyo, kung nasa kanyang lugar ka, aano mo haharapin ang natuklasang lihim na maaaring baguhin ang buhay ng nayon at ng bawat taong mahalaga sa iyo? Isulat mo sa mga komento sa ibaba, dahil kahit matapos ang pagbubunyag na ito, may mga lihim pa ring nakatago na maaaring sumabog sa susunod na yugto ng ating kwento, at baka ikaw ang maging saksi sa susunod na kabanata ng misteryo.